Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ang dalangin ko po sa oras na ito ay kagaya ng matatagpuan sa 3 John 1:2. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Sana kayo po ay nasa mabuting kalagayan, free from COVID virus at anumang karamdaman. Sa pangalawang pagkakataon, muli po ako ang inyong tagapagsalita. Sana wag po kayong magsawa sa akin. Purihin natin ang Panginoon dahil nag-i-increase po ang number ng member ng ating prayer hub. Kaya naman medyo uneasy ako dahil sa medyo dumarami ang mga pastor sa ating group. Parang gusto kong tanggihan si Brother Willie. Dahil nai-intimidate ako dahil po sa hindi naman ako marunong mag-sermon. Naalala ko po si Pastor Kayaban. Siya ang matindi kong kritik. Naalala ko kapag ako ay magsasalita at pagkatapos kong magsalita at ako'y uupo, sasabihin na niya sa akin ang mga repeated words. At sa totoo lang, medyo natuto ako sa kanya. Kung kaya sa hapong ito, wala man akong kritik ngayon, meron naman pong nagmo-monitor sa akin at sinasabi niya kung ano ang dapat kong sabihin. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, sa hapong ito, kami po ay muling lumalapit sa inyo, aming itinatagubili ng aming pag-aaral. Panginoon, kayo pong manguna sa tagapagsalita, itago ang kanyang kahinaan sa likod ng inyong krus upang sa ganon ang makita ay ang inyong kagandahang loob. At ganon din po, Panginoon, ang mga magsisipakinig, nawa po'y puspusin ng banal na Espiritu at lubos nilang maunawaan ang mensaheng nais niyong iparating sa amin. Salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa hapong ito, atin pong pag-aaralan ang tungkol sa life vest na ibinigay ng langit sa isang manlalakbay dagat. Ang atin pong susing talata ay matatagpuan sa Matthew 8 verses 24 to 27. Babasahin ko po. Ang sabi, suddenly a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, Lord, save us, we're going to drown. He replied, You of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. Naranasan na ba ninyong nakasakay sa bangka o kaya sa barko? Pagkatapos, matiwasay naman ang inyong paglalakbay, pagkatapos ay bigla namang lalakas ang hangin hanggang sa lumakas ang alon, hanggang sa para bagang inihahampas na ng hangin ang inyong barko sa lakas ng alon? Ito po ay naranasan ko ng minsan isang buwan ng December taong 1995 pauwi ng Mindoro. Sa Oriental Mindoro po kasi ang pamilya ni Pastor Kayaban. Kung kaya sa panahon ng Christmas vacation kami umuwi doon. Tuwing Disyembre, ito ang buwan na malakas ang hangin. Yung time na lang yon ng pag-alis namin sa Pantalan ay kalmado. Ngunit sa gitna ng dagat, nagsimula ng lumakas ang alon
ang hangin hanggang sa papalakas na ng palakas ang alon. Ng oras na yon, kakaiba na ang alon. Idinuduyan na kami. Hindi na kami makatayo kung sakaling gusto mong pumunta sa restroom. Nakakahilo. Marami ang nagsusuka sa hilo. Marami na rin ang sumisigaw at nagdarasal kung sino-sinong Diyos ang kanilang tinatawag. Nandyan tawagin si Yahweh, nandyan si Jehovah, o maririnig mo pa sa likod mo ang nagdarasal ng Baginoong Maria. Ito pong mga kasama ko, tinitingnan ko kung ano ang kanilang reaksyon. Yung hipag ko, umaawit na ng awit sa pagsamba. At yung asawa ko naman ay nakikiramdam. Ang tangi ko na lang hinihintay ay magkuhanan ng life vest para isuot. Nakikiramdam din ako at lihim na nananalangin na kung ito bang barkong ito ay lulubog, tulungan naman kaming makaligtas o kaya naman wag namang itulot na lumabog ang barko. Lalo na ako natakot nang sinabi ng hipag ko sa akin, Ate B, si Manong na ang bahala sa iyo sa paglumubog ang barko. At siya naman ang bahala sa kasama pa naming pamangkin niya. Nagre-ready na siya kung saan siya kakapit at kung ano ang hahawakan niya. Ako naman, nakikiramdam lang kay Pastor Kayabang kung anong instruction niya na hahawakan ko o kung ano ang gagawin ko. After mga 20 minutes, tuwing unti-unti nang humina ang alon hanggang sa mawala na at maging kalmado na ang dagat. Sabi nila, kapag dumaraan daw sa Isla Verde, talagang maalon at doon sinasabayan pa ng malakas na hangin. Siguro nararanasan din ito ng mga miyembro natin kung meron mang taga Mindoro dito. Basta ang tanging hinahanap ko ay yung life vest. Lumubog man ang barko, makakaligtas ako kung may safety device. Kagaya ng life vest. Kaya ang lahat ng barko ay dapat na may safety device tulad ng life vest. Ito po ay isa sa requirement at regulasyon ng mga manlalakbay dagat. Tulad ng barko na may safety device, tayong mga Kristiyano ay may safety device din na dapat taglayin habang naglalakad sa maalon at mabagyong buhay dito sa sanglibutan. Binigyan tayo ng life vest bilang isang manlalakbay sa karagatan ng sanglibutan. Si Jacob, nang tanungin siya ni Paraon kung ilang taon na siya na naglalakbay, sinabi niya sa kanyang paglalakbay, sa buhay niya ay punong-puno ng pakikipaglaban or pakikipagpunyagi. In other words, marami rin siyang pinagdaanang bagyo sa buhay sa loob ng 130 years. Ganon din si Pablo. Nagbigay ng malinaw na paglalarawan ng kanyang paglalakbay sa mabagyong karagatan. Nakatalayan sa 2 Corinthians 11:23-27. At makikita rin dito na walang exempted sa bagyong mararanasan natin habang tayo ay naglalakbay sa karagatan ng mundo. Lalong-lalo na sa bayan ng Diyos, ating haharapin sa huling kapanahunan ang katapusan ng ating journey sa buhay na ito. At dahil alam ni Satanas na kakaunti na lang ang kanyang panahon
kung kaya't ibubuhos niya ang kanyang galit doon sa mga sumusunod sa kautusan ng Diyos. At dito, malalaman kung sino ang madaling madaya, lalo na kung doon sa mananampalataya na hindi matibay ang pundasyon ng kanilang pananalig sa salita ng Diyos. At ang panganib na ito sa bayan ng Diyos ay lalago pa habang tayo ay papalapit na sa katapusan ng ating paglalakbay. Lalo na doon sa nakakaligtaang manalangin. At kung tayo ay masyadong busy sa pang-araw-araw nating gawain, at kung mayroon tayong itinatagong mga darling sins. Bilang Kristiyano, magpasalamat tayo dahil binigyan ang bawat mananampalataya ng life vest galing sa langit para sa ating kaligtasan. Una, ang life vest na ito ay ang pangako ng Diyos. Binigyan tayo ng pangako ng Diyos. Ito ang ginamit ni David upang maligtas siya sa maraming pagsubok. Alam naman natin na pinagtangkaan ang buhay niya. Ito lang ang nagbigay sa kanya ng assurance kung bakit sa kabila ng kanyang pagtatago ay naging panatag ang loob niya dahil sa pangako ng Panginoon. Si Moses, alam natin ang kalagayan ng isang leader. Mahirap maging leader sa libu-libong tao kung kaya't sa hirap na maging leader, mahirap yung kalagayan niya. Lalo na when everything went wrong, kiniklaim niya ang promise ng Panginoon at doon siya lumalakas. Sa literal na buhay natin, kung meron tayong alalahanin sa buhay at may isang kaibigan na nangako na tayo ay tutulungan, alam natin na ang pangakong ito ang magbibigay sa atin ng kaluwagan ng pakiramdam. Mawawala ang ating agam-agam, hindi ba? Gayon ang nagagawa ng pangako. Kung sa tao, ang pangako ay hindi natutupad, pero sa Panginoon, walang pangako na hindi niya natutupad. Noong namatay ang asawa ko, malalim ang pagdadalamhati ko na naranasan. Sa panahong iyon, inulan ako ng mga messages sa Messenger, sa Facebook, sa text messages, kasama na rin ang video call at pagtawag sa cellphone. Ito ay nagbigay sa akin ng relief, ang mga encouraging words, lalo na sa panahon na kailangan ko ang mga promises sa Bible. Biblia ang naging sandigan ko nung may katanungan ako sa Panginoon. Bakit niya pinahintulutang mawala ang aking asawa, lalo na sa panahong pandemic? Bakit? Ang bilis naman ng panahon. Bakit hindi niya hinintay na matapos ang aking pagtatrabaho or makaretire? Sana binigyan pa niya ako ng pagkakataon na maalagaan ko siyang mabuti pagkatapos ko mag-retire. Bakit? Marami akong tanong, bakit? Pero sa mga pagbabasa ko ng banal na kasulatan, doon ko nabasa at natuklasan na marami pa pala akong pangako na hindi ko alam na galing sa Panginoon. Kulang pa pala ang mga pangako, kulang pa pala ang alam ko sa pangako niya. Ito ang nagbigay sa akin ng lakas para harapin ko ang bagyo sa buhay ko. Pangalawa, ang kalinga ng Panginoon sa kanyang bayan.
Nararamdaman ba ninyo ang kalinga ng Diyos sa inyo? Na-experience ba ninyo ito? Ma-share ba ninyo ito sa inyong mga kaibigan? Kahit nakararanas tayo ng bagyo sa buhay, safe tayong dumadaong dahil alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sa atin pong mga church school, alam nyo ba, bumaba ang mga enrollment. Particularly sa BAES, sa Adventist Elementary School, kung saan ako nagtuturo. Malaki ang ibinaba ng enrollment. Kung kaya't hindi maibibigay ang 100% salary na dati naming tinatanggap nung nakaraan. Ganun pa man, hindi ko pa rin nararanasan na kami ay magutom dahil hindi kami pinapabayaan ng Panginoon. Sa daming pinagdaanan ng bagyo sa buhay ko, masasabi kong nalampasan ko ang mga utnos na ito dahil alam kong may nagkikare sa akin. Pangatlo, faith, active and living faith. Pananampalatayang hindi patay. Kung may pananampalataya tayo, hindi tayo matatakot anuman unos ang dumating. Kamakailan lang may nag-send sa akin ng video message kung sinasabi doon kung ano mangyayari sa darating na taon. Nandiyan sabihin may kasunod ulit na virus, kailangang magpa-inject ng vaccine ng lahat ng mga tao, at yung mga hindi magpapa-inject ay maila-lockdown, at kailangan may health card na lalabas, etc., etc., etc. Alam naman natin na darating sa buhay ng mananampalataya ang mga ganyang pangyayari sa huling panahon. Sabi nga, bakit ka matatakot? God is in control. Isa pang security natin ay ang panalangin. Malaki ang nagagawa ng panalangin. Subalit malimit, nakakaligtaan natin manalangin lalo na kung busy tayo. Maswerte po tayo dahil meron tayong prayer group na kung saan mayroon tayong panahong may ugnay ang ating sarili sa Panginoon. Ito ang ating security sa anumang unos, sa anumang pandemic, sa anumang kahirapan. Mahirap man ang buhay, nagiging magaang dahil nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Gaano man kabisi natin, no need para lumuhod o pumikit as long na nakikipag-usap ang iyong isipan sa Panginoon. Naniniwala ako na ito'y magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Busy man tayo, kung mayroon tayong kaunting panahong maigugol natin, we whisper a prayer to God, alam ko na tatanggapin ng Panginoon ang ating panalangin. At ang susunod ay si Jesus ang ating kapitan ng barko. Ano pa ang kahilingan mo? Ano pa ang iyong hihilingin? Kung alam mo na ang kapitan ng barko ay na iyong sinasakyan sa kabila ng malalakas na alon ay si Kristo. Kahit medyo nahihilo ka sa uga ng barko, aariin mo pang dinuduyang ka hanggang sa ikaw ay makatulog dahil kampante ka sa mga mangyayari dahil alam mo ang kapitan ng barko ay ang iyong Panginoon. Naalala ko nung sinasabi ko sa inyong karanasan namin na halos lulubog na yung barko. Ang sabi ko kay Pastor Kevin, bakit kasi sumakay tayo dito? Bakit kasi kailangan, hindi ba alam ng, bakit tumuloy pa itong kapitan? Alam niyo, sabi sa akin ng asawa ko, alam ng kapitan kung kaya niyang sagupain ang alon. Kaya niya sapagkat siya ang nakakaalam. Tama,
Yes, sa karanasan natin bilang Kristiyano, alam ng Panginoon kung paano niya sasagupain ang unos. Sa nakakaranas ng maraming pagsubok, hindi natin maiwasan lumuha dahil sa pain ng mga pagsubok. Pero kaakibat nito ang assurance na ang Panginoon ang ating kapitan ng barko. Ang kanyang assurance, "Do not be afraid, for I am with you. Do not be dismayed, for I am the captain of your ship." Ariin natin ang pangakong ito. Saan man tayo maglayag, gaano man kabigat ang ating problema, maging signal number 4 or 5 or super typhoon man ang sasagupain natin sa ating paglalakbay patungo sa langit, maari nating ariin ang ibinigay na life vest sa atin ng langit para sa ating paglalakbay. God bless us.